yan. Sabi nga sa Biblia, napakasaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Sabi ng pastor kagabi habang nagpa-practice yung music, napakagandang tignan kapag yung mga magkakapatid ay mayroong harmony, nakakaisa, hindi nag-aaway-away. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Paano tayo maglilingkod sa Diyos kung tayo hindi nagkakaisa? Kinakailangan sa paglilingkod sa Diyos, tayo'y magkaisa lalo na ngayong bagong taon. At minsan pa mga kapatid, mayroon po tayong i-welcome ng mga kapatid po natin bumisita po sa atin ngayong araw na ito. Palakpakan po natin sila, i-welcome po natin sila. Si kapatid na Geraldine Rose Alaga, pwede po ba pakitayo? Geraldine Rose Alaga. Si kapatid na Agnes Nala. Si kapatid na Pelmore Nala. Si kapatid na Mariel. Si kapatid na Alanis. At si, Agni? Ay Morris po. Ha? Ay Morris. Ay Morris, yan. Palakpakan po natin sila. Yes, God. Kayo po ba ay first time na umatin sa ganitong gawain o nasa ibang gawain po kayo? May magawain po. Okay. Sila po yung mga, tunay nga po, ako rin po nalaranasan ko kapag napupunta ako sa isang lugar, lalo na kapag araw ng linggo, hinahanap ko rin po yung ganitong gawain sapagkat yung kaluluwa natin, yung ating espiritu parang uhaw. Parang hindi buo ang araw ng linggo kapag tayo po ay hindi bumibisita at nakakasamba sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nung nakaraang linggo po, parang breaking the record. Halos naubos ang ating oras at dapat lang na maraming tao ang nagpasalamat sa Diyos. Sila ay lumingon sa nakaraan upang magpasalamat sa Diyos. At kanina nga po, mayroon po akong nakausap, mayroon pa rin gustong magpasalamat sa Diyos. Pero sabi ko, pag first Sunday kasi, iba po yung program natin sapagkat mayroon po tayong Santo Cena. Pero kahit hindi po tayo nagpapasalamat sa Diyos dito sa harapan, kahit sa pananalangin, pwede po tayong magpasalamat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay dakila, ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po ay hindi nagkukulang kailanpaman para sa ating buhay. Kaya ang mensahe po ngayong umaga ay tungkol po sa pasasalamat. Dapat ang mensahe inihanda po natin ay tungkol sa mga pagpaplano dahil bagong taon ngayon. Tungkol sa mga New Year resolution, kaya lang paulit-ulit. Kaya bago tayo magplano, bago tayo magbalak ng bagong buhay natin, kinakailangan patuloy muna tayong magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Kaya ang mensahe ngayong umaga ay tungkol po sa pagpapasalamat. Buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 17, verse 11 hanggang 19. Sabi po dito, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Pagpalain po tayo sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Makikita po natin dito ang kwento. Alam po ninyo, isa sa sakit ng mga tao ay makakalimutin. Gawa mo ng kabutihan, pakain mo, alagaan mo. Tapos nagkamali ka ng isa, nakalimutan na lahat ng ginawa mong mabuti at sasabihin niya ang sama-sama mo. Ito po ang naranasan ng ating Panginoong Kristo. Habang siya ay naglalakad ay mayroong 10 kitungin.
Pagkatapos, tumayo ang 10 ketong ito sa di kalayuan ng ating Panginoong Kristo at sumigaw, Panginoon, pagalingin po ninyo kami. Pero ang sabi ng Panginoon, sige, umalis na kayo, magpatingin kayo sa pari sapagkat kayo pinagaling na. At nangyari ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, sila ay gumaling. Ang sakit na ketong to sa lumang tipan ay tinatawag na marumi. Sila ay iniaalis sa lipunan. Hindi sila pwedeng sumama sa mga ganitong gawain. Hindi sila pwedeng sumama sa mga taong nagpupuri sa Diyos sapagkat sila ay marumi. Ang sakit na ito ay masakit sa kanilang katawan. At hindi lamang masakit sa kanilang katawan, kundi masakit sa kanilang kalooban sapagkat sila ay nilalayuan at pinandidirihan ng mga tao. Pero ang Diyos natin, ang Diyos na maputi, hindi siya nagtatangi. Nung sinabi nila sa Panginoong Isus, Panginoon, pagalingin po ninyo kami. Ang sabi ng Panginoon, umalis na kayo. Magpatingin kayo, pumunta na kayo sa pali, sapagkat kayo'y magaling na. At tunay nga na pinagaling sila. Pero, iisa lang ang bumalik para magpasalamat. At ang nagpasalamat na ito ay hindi niya inaasahan pa, sapagkat siya ay isang Samaritano. Siya ay isang dayuhan. Ang iniisip niya magpapasalamat sa kanya ay yung kanyang mga kababayan, yung kanyang kapamilya, yung kanyang kakilala. Pero hindi. Ang nagpasalamat at nagpuri sa Diyos ay isang dayuhan. Nais ng Diyos na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Hinahanap-hanap ng Diyos at kinasasabikan niya ang magpasalamat tayo sa Kanya. Ang maigaganti lamang natin sa Kanya ay ang ating taus-pusong pasasalamat. Ano po ba ang mga bagay sa buhay natin na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos? Bakit nais nating magpasalamat sa Kanya? Dito po sa John chapter 1 verse 16, ang sabi po dito, dahil siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob. Dapat ipagpasalamat natin sa Diyos yung mga biyaya na ating tinanggap. Nung mga nakaraang Pasko, tayo po marahil ay tumanggap ng maraming regalo. At kung titignan po natin ang ating mga kapatid, maraming bago sa kanila. Bagong sapatos, bagong damit, bagong gupit ng buhok. Minsan nga meron akong kapatid na narinig na sabi niya, naku, ang taas-taas ng aking agbutang sa sapatos, ang hirap maglakad. Ang sabi niya, yan ang tawag dyan ay tiis ganda. Puro bago. Pero ang inaasahan ng Diyos ay yung bagong kalooban, bagong puso. Ito ang nais ng Diyos sa ating buhay, na tayo magpasalamat sa Kanya sapagkat tayo ay tumanggap na abot-abot na kaloob. Ano po ba ang ibig sabihin ng abot-abot na kaloob? Pag sinabing abot-abot na kaloob, hindi pa nauubos ang pagpapala, mayroon na naman. Minsan sinasabi natin, di ba? Halimbawa, nanalo sa isang palaro ang ating kapatid o ang ating kakilala, meron siyang pera. Sinasabi natin, pupuntahan ko si ganito, maambunan man lang ako. O pupuntahan ko si ganito, mabahaginan man lamang ako ng pagpapala. Pero ang Diyos, hindi lang siya nagpapaambon, kundi ang Diyos ay nagpapaulan ng pagpapala. Sabi nga niya, ibubuhos ko ang aking pagpapala. Minsan sinabi pa nga niya, kung nagkukulang kayo sa karunungan, humingi kayo sa Diyos, sapagkat siya ay saganang nagbibigay. Kaya yun ang dapat nating ipagpasalamat sa Kanya. Ang mga kaloob, ang mga pagpapalang ipinagkakaloob na sa atin. May mga kaloob ang Diyos, may mga pagpapala ang Diyos na minsan hindi natin pinapansin. Ang sabi dito sa awit 19 verse 1, ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang mga gawa. Minsan din natin napapansin yung sikap ng araw, yung malamig na umaga pagkagising natin, yung mga kapitbahay na minsan binabati tayo. Yan ay pagpapala ng Diyos sapagkat ginawa iyan ng Diyos upang tayo ay makapamuhay ng maayos.
Ano-ano po ba yung mga tinanggap natin na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos? Una na dyan ay ang buhay kay Kristo. Ang bagong buhay kay Kristo. Bagong taon, bagong buhay. Ang sabi nga po doon sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang buhay ay lumipas na, siya ay bago ng nilalang. Ang mga pagbabago ng ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo magpapasakop sa Kanya, kung isusurrender natin ang ating buhay sa Kanya, babaguhin niya ang ating puso at tayo ay magiging ganap na bago na. Ang sabi po dito sa Awit chapter 16 verse 11, ituro mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na tagumpay. Alam po ninyo, ang buhay parang pandesal. Bakit ko po nasabi ang buhay ay parang pandesal? Ang pandesal, kinakailangan iserve mo ng bago, mainit at sariwa. Ito po ang buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating buhay. At ang buhay na ito ay ginagawa niyang bago araw-araw. Hindi ba napakasarap pagkagising natin sa umaga? Lord, salamat po at binigyan mo ako ng bagong buhay. Salamat po sapagkat nakikita ko ang ganda ng ginawa mo sa akin. Salamat sa buhay na ito sapagkat andito ang aking asawa na hindi ko kinabubisitan. Yung aking asawa na nag-aalaga at nag-iingat sa akin. Yung aking asawa na nagpiprito ng mabangong tuyo at masarap na sumikat. Maraming salamat sa mga anak kong hindi pasaway. Kaya kinakailangan pagkagising natin sa umaga, puro pasasalamat sa Diyos. Puro mga positibong bagay. Kapag ang mga positibong bagay ang lumalabas sa bibig natin, tumatalsik si nega. Yung mga negatibong bagay, iyan ay nawawala. Sapagkat iyon ang dapat nating sabihin at lumabas sa ating bibig na puro pasasalamat sa buhay na ito. Ang buhay ay regalo ng Diyos. Ang buhay ay kaloob ng Diyos. Pero hindi pa siya kontento sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin ay binigyan niya tayo ng buhay na puspos ng kagalakan. Naniniwala po ba kayo na ang buhay natin na ipinagkakaloob ng ating mga ng Panginoong Kristo, kung si Kristo ay naghahari sa iyo at tinanggap mo si Kristo, ang buhay mo ay puspos ng kagalakan. Bigyan po natin ang dinyong puspos ng kagalakan. At balikan po natin sinabi natin kanina, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng ambon. Ang Diyos ay nagbibigay ng sagana. Dito naman, binabanggit dito yung puspos ng kagalakan. Minsan, doon sa Pasko, lumapit yung anghel. Ang sabi ng anghel, lumapit ang anghel sa dalaga kay Maria at binati niya ito, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugda ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Ipinag-uutos ng Diyos na ang tao ay dapat magalak. At hindi lamang basta kagalakan. Dito sa Lucas chapter 2 verse 10, ang sabi ito, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Pansinin po natin sa salitang malaking kagalakan. Hindi lang ngiti. Gusto ng Diyos mapahalakhak tayo. Malaking kagalakan na magdudulot para sa lahat ng tao. Ang nais ng Diyos, lahat ng tao ay maging masaya. Lahat ng tao ay maging maganap. Pero hindi ito mararanasan ng lahat ng tao kung hindi siya kumikilala at hindi niya kinikilala at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nais at ipinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo na tayo sa lahat ng pagkakataon, kahit tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, nais ng Diyos na tayo ay maganap. Kaya nga sabi niya doon sa Pilipos chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Narinig ko kanina sa radyo, ang sabi doon, yung mga tao daw nagsisimba, maganda yung mga damit, nagpapalakpakan, nagkakantahan ng masaya, ang saya-saya. Pero paglabas ng simbahan, nakasimangot. Pero hindi tayo yon, sila lang yon.
sapagkat tayo ay binago na ni Kristo. Tayo ay binigyan ng buhay, isang buhay na masaya, sapagkat si Kristo ay nasa akin. Sabi nga nung kanta ng mga bata, kung si Jesus ay nasa akin, may ngiti rin angkin. Kaya dapat aangkinin natin yung ngiti. Lagi tayong naka-smile. Huwag tayong magpatalo sa problema. Sabi nga, pag sama-samahin man lahat ng problema, mas malaki pa rin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Kaya ang buhay na ito dapat natin ipagpasalamat sa Diyos, sapagkat binigyan niya tayo ng isang buhay na masaya. Tingnan mo yung kapatid mo, ang saya-saya. Nakangiti. Palakihan nga ng ngiti. Amen. Praise God. Hindi lang tayo binigyan ng isang buhay, hindi lang tayo binigyan ng isang buhay na masaya, binigyan tayo ng Diyos na isang buhay na nagtatagumpay. Noong mga nakaraang araw ay napag-aralan po natin kung paano tayo magtatagumpay sa buhay. Tayo ay nagtatagumpay sa buhay kung tayo ay magninilay-nilay at isa sa buhay natin ang salita ng Diyos. Dito po sa 2 Korinto chapter 15 verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tagumpay pala ay nanggagaling sa Panginoong Jesucristo. Kung wala si Kristo sa ating buhay, tayo'y pinagtatawanan ng dyablo. At dahil si Kristo ay nasa ating buhay, ang tagumpay ay nasa atin. Sabi nga, tayo ay higit pa sa mananagumpay. Sa Roma chapter 8 verse 37, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga magtatagumpay sa pamamagitan ni Diyaong sa atin ay umiibig. Tayo ay higit pa sa mananagumpay o more than conqueror. Paano po tayo magtatagumpay sa pang-araw-araw na buhay? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at ito pa, pangatlo kung paano tayo magtatagumpay. Sa 1 John chapter 5 verse 4, 1 John chapter 5 verse 4, ang sabi dito, sapagkat napagtagumpayan ko na ang bawat, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at magtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, ito ang magbibigay ng loob sa atin, ng lakas ng loob sa atin, upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay-bagay at ang mga nangyayari sa ating buhay. Sapagkat ang pananampalataya ang siyang magpapakilos sa kamay ng Diyos. Sabi nga po doon sa Hebrews chapter 11 verse 6, kinalulugdan ng Diyos, hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananampalataya sa Kanya. Sabi doon, ang sino man lumalapit sa Kanya ay dapat manalig, sapagkat bibigyan niya ng gantimpala ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya tayo po ay mananagumpay kung ang bawat plano natin. Ngayon marami nagsasangguni sa mga nagpapahula at tinitignan nila kung ano ang mangyayari para sa kanilang kinabukasan. Pero higit na dapat lapitan natin at hindi tayo magkakamali kung lalapitan natin si Kristo. Yung 10 ketongin, hindi sila nagkamali ng kanilang nilapitan. Itutuwid ng Diyos ang ating mga landas kung tayo ay magsasangguni sa Kanya at tayo ay magtatagumpay. Buhay na nagtatagumpay. Pang-apat po, pinagkalooban tayo ng Diyos ng buhay na may kapayapaan. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John chapter 14 verse 27, kaya kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang aking kapayapaan ay ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Marahil ang tao, sinasabi niya, siguro kung mayaman na ako, marami akong pera, marami akong tauhan, maglalagay ako ng mga bodyguard, siguro magkakaroon ako ng kapayapaan sa buhay. Pero hindi po garantiya.
ang kayamanan para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Ito ay pansamantalang kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan, kahit nga 10,000 mga patay ang bumagsak sa iyong harapan, hindi ka matatakot sapagkat alam mo na mayroong Diyos na mag-iingat sa iyo. Kahit nagpuputo ka na, kahit pumuputok na ang bulkan, nakangiti pa rin tayo sapagkat nasa atin ang tunay na kapayapaan, ang kapayapaan ni Kristo. Kahit tayo ay tagtad ng mga pagsubok sa buhay, ibang-iba ang mga Kristiyano sapagkat nagagawa ng umiti. Bakit? Sapagkat ang kapayapaan ni Kristo ay nasa Kanya. Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi katulad ng ibinibigay ng kapayapaan ng sanlibutan. At alam ko, nung tinanggap natin si Kristo, ang kapayapaan niya ay tinanggap na rin natin. Sapagkat bago siya umalis, bago siya umakyat sa langit, alam niya na ang mundong ito ay bulok. Alam niya na ang mundong ito ay punong-puno ng kasamaan. Kaya ang sabi niya, para sa aking mga anak, ipagkakaloob ko ang kapayapaang ito na hindi kaya ipagkaloob ng sanlibutan. Ngayon po ba? Kaya ito ang dapat natin ipagpasalamat. Ito rin ang daladalang mabuting balita ng mga anghel. Kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, ito ang diwa na ipinagkaloob sa atin nung araw na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang kapayapaan ang ipinagkakaloob niya. Tayo ay mayroong buhay na malaya. Tayo ay pwedeng lumapit sa Diyos. Tayo ay malayang nananalangin. Tayo ay malayang sumasamba. Tayo ay malayang nagpupuri at anuman ang ating gawin. Tayo ay mayroong kalayaan. At ang kalayaan ito ay ipinagkakaloob at tinanggap natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, hindi lamang alipin ang masasabi nating walang kalayaan. Hindi lamang yung nasa loob ng reyas na bakal ang sinasabi nating walang kalayaan. Kung ang isang tao ay alipin ng kasalanan, alipin ng kalungkutan, alipin ng mga masasamang bagay, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Lucas chapter 4 verse 18, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga dukha ang mabuting balita, upang sabihin sa mga bulag na sila'y makakita, upang palayain ang mga bihag at bigyan ng kaluwagan ang mga inaapi. Yan ang misyon ng ating Panginoon sa Kristo, na tayo ay lumaya sa kasalanan, na tayo ay lumaya sa masamang gawain, sapagkat ito ang tunay na kalayaan. Ang sabi dito sa Galatia chapter 1, Galatia chapter 5 verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya nga magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Mayroon siyang babala, huwag nang paalipin pang muli. Kung ikaw ay pinalaya ni Kristo, huwag mo nang babalikan pa ang dati mong ginagawa. Sapagkat tayo ay binigyan na ng kalayaan ng ating Panginoon sa Kristo. Ano ba ang pakiramdam ng isang taong nakakulong? Siya ay malungkot. Siya ay malayo sa mahal sa buhay. Mayroon siyang nais gawin pero hindi niya magawa dahil siya ay nakabilanggo. Pero tayo, alang-alang at dahil sa masagalang pag-ibig ng Diyos, ay binigyan niya tayo ng kalayaang mamuhay ng mabuti. Ang sabi nga doon sa Galatia chapter 6 verse 9, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, bibigyan niya kayo ng ganti kung kayo hindi magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ang buhay na ito na kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay gawin natin upang siya ay paglingkuran, upang siya ay mabigyan ng ngiti, upang tayo ay maging kawangis ng Diyos. Yan po ang layunin ng buhay. At ito ay malayang magagawa natin. Magagawa natin ito dahil kay Kristo na siyang nagpapalakas sa atin. Sumunod po
buhay na gumagaling sa mga sakit. Marahil ang iba po sa atin ay mayroong karamdaman, mayroong sakit. Balikan po natin ang 10 ketongin. Napaka-imposible na sila ay gumaling, sapagkat noong mga panahon iyon ay walang gamot sa ketong. Pero nung na-encounter nila, nung nakilala nila at nakita nila ang ating Panginoong Kristo, gumaling ang kanilang sakit. Sa Luke chapter 1 verse 37, with God nothing shall be impossible. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Kung yung tubig ginawa niyang alat, kung yung dagat ay kanyang pinatuyo, ano pat ang ating sakit sa lagnat ay hindi niya kayang mapagaling. Ano pat yung ating sakit sa ngipin ay hindi niya mapagaling. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Ang kinakailangan lamang tayo ay lumapit sa Kanya, tayo ay manalangin may pasasalamat. Makikita po natin sa Biblia na marami siyang pinagaling. Mayroon siyang pinadilat ang mga mata, mayroon siyang bingi na binigyan ng pandinig, mayroong pilay na pinalakad. At ang sabi po dito sa ikalawang Pedro chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Balikan po natin 10 ketongin. Nung gumaling yung 10 ketongin, ilan po ba ang bumalik para magpasalamat? Isa lang. Ano ang sabi ng ating Panginoong Kristo? Hindi ba 10 kayo? Bakit isa lang ang bumalik, dayuhan pa? At ang sabi ng Panginoong Kristo, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dito makikita po natin na 2 uring sakit ang pinagaling ng ating Panginoong Kristo. Yung siyang pinagaling yung kanilang ketong, yung sakit sa katawan. Pero yung bumalik, hindi lang sakit sa katawan ang pinagaling. Sakit sa espiritu, sakit sa kaluluwa. Siya ay tumanggap ng kapatawaran ng ating Panginoong Kristo. Hindi lang luminis ang kanyang balat, nilinis ng ating Panginoong Kristo ang kanyang puso. Bakit? Siya ay nakaalaala sa Diyos. Siya ay lumapit. Anong klaseng pagbabalik ang ginawa niya? Siya ay sumisigaw ng papuri sa Diyos. At nung makita niya ang ating Panginoong Kristo, siya ay nagpatira pa, siya ay sumamba at nagpasalamat sa Diyos. At ang sabi ng Panginoong Kristo, umalis ka, sapagkat ikaw ang tunay na pagnagaling ng Diyos, sapagkat buong kagalingan ang ipinagkakaloob sa iyo. Minsan masasabi natin, teka, sandali lang. Akala ko ba pagka may sakit ka at lumapit ka sa Diyos, gagaling ka? Marahil kapatid, kaya hindi ka gumagaling sa karamdamang nararamdaman mo, ay mayroon ka pang kasalanan at tinatago sa puso mo na hindi mo pa kayang isinusurrender sa Diyos. Pero tandaan mo, walang imposible sa taong nananalig sa Diyos. Sabi nga po doon sa John chapter 14 verse 12 na higit pa sa magagawa ni Kristo ang magagawa natin kung tayo ay mayroong malaking pagtitiwala sa Kanya. Kahit bundok ay pwedeng maalis. At anuman ang ating hingin natin ito ng may pananampalataya, ang kinin natin ito at mangyayari ito sa ating buhay. Ang sabi po doon sa Isaiah chapter 53 verse 4 and 5, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat na magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ay dinanas niyang parusa sa Kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nagsugatan. Siya ay binugbog dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa Kanyang mga hampas na Kanyang tinanggap. Ang sabi doon, tayo ay gumaling na. Tayo ay tumanggap na ng kagalingan. Ang kinakailangan lamang natin ay angkinin natin ito at mararanasan natin ang kagalingan na
ipinagkakaloob ng ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo ay tinawag ng Diyos na manggagamot, at ang Diyos na manggagamot na ito ay hindi nagbabago kahapon, ngayon, at kailanman. Sumunod po na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos na tinanggap natin ay ang buhay na pinatawad ng Diyos. Nasabi po dito sa 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung ipapahayag sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung ikukumpisal po natin daw ang ating kasalanan ng tapat at banal, siya'y tapat na magpapatawad sa atin. At hindi lamang tayo basta patatawarin ng Diyos, kundi lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Naalala ko yung sinabi ni Pastor na sabi niya, sana sa 2015 mapuno ang sambahang ito ng taong makasalanan. Alam po ninyo, inihalintulad po ang ganitong sambahan sa ospital. Puro po pasyente, puro po makasalanan. Ang ating Panginoong Kristo po ay napunta para sa mga makasalanan. Ang Panginoong Kristo po ay isinugo ng Diyos para sa iyo na isang makasalanan upang tayo ay tumanggap ng pagpapatawad. Kung tayo po ay sincero, kung tayo po ay tunay na humihingi ng kapatawaran, ang tunay na humihingi ng kapatawaran ay tumatalikod sa kanyang mga maruming gawain. Kung tayo ay nagsisi, hindi na muli natin itong babalikan. Tatalikuran na natin ito at haharapin na natin ang bagong buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoong Kristo. Kaya tayo ay dapat magpasalamat sapagkat binigyan na tayo ng buhay na pinatawad. Sumunod, buhay na kinahabagan at kinalinga ng Diyos. Nararamdaman po ba ninyo ang kalinga ng Diyos? Nararamdaman po natin ba ang kahabagan ng Diyos? Nasabi po sa Hebreo chapter 4 verse 16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga. Ito po ang isang kalayaang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, na tayo ay malayang makalalapit sa trono ng mahabaging Diyos. At ano po ang ating mararanasan kung tayo pa ay lalapit sa trono ng mahabaging Diyos? Mararanasan natin ang habag at kalinga ng Diyos sa panahong ating kinakailangan. Kailan po ba natin kailangan ang habag at kalinga ng Diyos? Sa panahong dumaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Sa panahong tayo ay nasa gitna ng bagyo. Doon natin higit na kinakailangan ang Diyos. At ang pangako ng Diyos, sa oras na tayo lalapit, siya ay lalapit. Sa oras na tayo tatawag, siya ay tutugon. Sapagkat ang Diyos ay sinlapit lamang ng ating mga panalangin. Hindi bingi ang Diyos, hindi maigsi ang kamay ng Diyos upang tayo ay pakinggan at abutin ang ating mga kinakailangan ng ating mga pananalangin. Kaya ito ang ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Tayo'y kinahabagan at kinalinga ng Diyos. Number 9, buhay na minahal ng Diyos. Sabi nga po doon sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, but have everlasting life. Minahal tayo ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang huwag nating maranasan ang parusa doon sa impyerno. Tayo ay minahal ng Diyos na hindi natin kayang sukatin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Minahal tayo ng Ama sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak. Sa John chapter 15 verse 13, wala nang ihigit pa sa pag-ibig na inialay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Sino po ba ang nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo?
ang Panginoong Jesucristo ay ipinako doon sa krus, ito ay pagpapakita na mahal ka ng Diyos. Kaya kung pakiramdam natin na walang nagmamahal sa atin, nagkakamali ka, sapagkat mahal na mahal ka ng Diyos. Handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa iyo. Sa 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Tayo po ba ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo? Kung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, yung pag-ibig ni Kristo ay mararamdaman natin. At kung tayo ay kumikilala sa Diyos, nagpapatunay na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang namumuhay sa ating puso. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pag sinasabing pag-ibig, maaalala natin yung Diyos, sapagkat siya ang tunay na umiibig at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Nasabi po doon sa Panaghoy chapter 3 verse 22, Panaghoy chapter 3 verse 22, ito po'y inaawit po natin. Ang sabi doon, pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw, ang kahabagan niya ay walang kapantay. Hindi nagmamaliw, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Minsan yung ating kaibigan nawawala ang pag-ibig, pero ang Diyos kailanman ay hindi nagmamaliw. Ang pag-ibig ng Diyos, ito'y laging sariwa bawat umaga, sapagkat siya ang tunay na Diyos. Ito ang katangian ng Diyos. Siya ang Diyos na puspos ng pag-ibig. Pang-sampu po, na tinanggap natin sa Diyos na dapat nating ipagpasalamat ay ang buhay na may kaligtasan. Bakit po ba kinakailangan natin ng kaligtasan? Sa pang-araw-araw na buhay, tayo ay tumatanggap ng kaligtasan. Halimbawa, ang trabaho mo, ikaw ay nagmamaneho. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat hindi tayo nadidisgrasya. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa factory, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat iningatan tayo, hindi tayo nabagsakan ng mga karton. Kung tayo ay naglalakad, nagbabiyahe, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat hindi iniingatan niya tayo at hindi tayo napapahamak. Pero higit sa lahat, ang sabi po dito sa Roma chapter 3 verse 10, ang walang matuwid, wala kahit isa. Ang sabi po doon sa Roma chapter 3 verse 12, ang tao ay nagpakaliko-liko ng landas, nagpakasama-sama ng landas. Imbis na sa daang matuwid, siya ay nagpakaliko-liko ng landas. Sa Roma chapter 3 verse 23, ang sabi doon na tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na sinasabi natin wala tayong ginagawang masama, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nakikipag-away, pero ang sabi doon, ang mga bagay na ito ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At dahil sa kasalanan ito, ang sabi po doon sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Magpasalamat tayo sa Panginoong Jesucristo sapagkat tayo binigyan niya ng kaligtasan. Sapagkat tayo, nung tayo ay makasalanan pa, tayo ay nahatulan na ng kamatayan. Ang kamatayang binabanggit dito ay walang hanggang parusa doon sa impyerno. Walang hanggang pagluha, walang hanggang pagngangalit ng mga ngipin. Ngunit ayaw ng Diyos na maranasan natin ito. Kaya ang ginawa niya, inialay niya ang kanyang buhay, at ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin na ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito dahil sa ating mga mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay bunga na tayo ay naligtas. Ang sabi po dito sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan
ng inyong sarili. Kaya napakaliwanag na ang kaligtasang ating tinatamasa, ito ay regalo ng Diyos na tinanggap natin noong Pasko, na tinanggap natin sa pang-araw-araw na buhay. Maraming mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Hindi lamang ang buhay na mabuti, hindi lamang ang buhay na puspos ng kagalakan, hindi lamang ang buhay na nagtatagumpay, hindi lamang ang buhay na may kapayapaan, maraming pang mga bagay. Kung bibilangin natin isa-isa, kung titignan natin at imumulat natin ang ating mga mata, maraming mga bagay tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Patuloy nating mararanasan ang pangako ng Diyos kung patuloy tayong susunod sa Kanya. Ngayon, ang tanong ko, kapatid, ang Diyos ba ay dapat nating pagpasalamatan sa mga buting nararanasan lamang natin? Hindi. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos anuman ang nangyayari sa ating buhay. Sa tingin man natin hindi mabuti, pero ang Diyos ay higit na may plano at may mabuting plano para sa atin. Dapat natin ipagpasalamat sa Diyos kung tayo ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Kanina po ay ipinagpasalamat po natin yung mga kaloob, mga biyaya na nararanasan natin sa buhay. Pangalawa po, dapat nating ipagpasalamat sa Diyos ang iba't ibang pagsubok na dinaranas natin sa buhay. Sino po ba sa inyo ang umiinom ng vitamin? Sino po ba sa inyo kumakain ng balot? Bakit po ba tayo kumakain ng balot? Para lumakas ang ating tuhod. Ngayon, ano ang mga pagsubok sa ating buhay? Ang sabi po dito sa Santiago chapter 1 verse 2 and 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang pagsubok na iyon. Ang pagsubok pala parang balot, nagpapatibay ng ating tuhod. Ang pagsubok ay nagpapatibay ng ating pananampalataya. Parang ganito na lang, kung wala tayong sakit, hindi natin mararanasan na may Diyos na nagpapagaling. Kung hindi tayo nawala ng pera, hindi tayo makakaalaala sa Kanya't mananalangin. Hindi po ba? Kung wala tayong problema, ano ang ihingi natin sa Kanya? Kaya binibigyan niya tayo ng problema upang maranasan natin na ang Diyos ay tumutugon, na ang Diyos ang gumagawa ng paraan sa ating mga problema. Ang Diyos ay sagot sa ating mga tanong. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kanina sabi ko, ang pagsubok nagpapatatag ng ating pananampalataya. Ito pa, ang pagsubok, ito ang dahilan kaya tayo ay nagiging ganap. Para pala itong gold na inilalagay sa apoy, para itong mga buhangin na nilalagay sa bistay upang makita kung sino ang tunay na buhangin. Ganon din naman ang pagsubok. Kaya binibigyan tayo ng pagsubok, dito lumalabas ang tunay nating ugali. Dito natin makikita kung talagang gaano ka kakristyano. Kasi pag nasa loob ng simbahan, talagang kitang-kita ng mga tao na tayong banal na banal. Pero pag nabigla ka dahil sa problema mong sa buhay, dito makikita kung gaano yung nasa loob mo. Kung ano ka talaga, kung gaano ka talagang kristyano. Minsan, di ba, sa sobrang galit, doon lumalabas kung anong klaseng tao ka, kung anong klaseng kristyano ka. Mayroong kristyano pag nagalit, ay salamat sa Diyos. Ay ano ba naman ito, di ba? Pero mayroong kristyano na biglang nagmula at kung ano-ano mga masasamang bibig ang lumabas sa kanyang bibig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos kung tayo ay dumaranas ng matinding pagsubok, sapagkat tayo ay hinuhubog niya. Parang ganito yun. Mayroong isang kabataan. Siyempre, pag sinabi natin kabataan, hindi pa yan perfecto. Kahit na tayong mga elders, hindi pa tayo perfecto, hindi po ba? Minsan, yung isang kabataan, umaatin sa simbahan na ganito.
Tapos sabi ng kapitbahay, bakit ba yan? Di ba nagsisimba yan doon sa born again? Bakit kung mas ilang bakit ganyan? Nasabi ng kabataan, pasensya na po kayo kasi hindi pa po talaga ako perfecto. Inaayos pa lang ako ng Diyos. Yun ang tama. Huwag nating paghanapan ang sino man. Ang pagbabago ng buhay ay unti-unti at mararanasan natin ang paghanapan sa ng Diyos. Tunay ang pagbabago ng ating buhay. Kasi kung sasabihin natin, tignan mo yan, parang nanghuhusga tayo ng tao. Wala tayong karapatan na humusga ng tao. Sapagkat alam natin na ang Diyos lamang ang makapagbabago ng ating buhay. Dito, mamaya mababasa ko po kung paano mababago ng Diyos ang ating buhay. Basta ang mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay, ito ang instrumento ng Diyos para tayo ay maging ganap. At sasabi dito, upang tayo ay walang pagkukulang. Kaya kung tayo ay dumaranas sa mga problema sa Diyos, magpasalamat tayo. Ang sabi dito sa Santiago chapter 5 verse 13, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Ang tanong kapatid, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Anong dapat natin gawin? Kung tayo ay may tiisin, kung tayo ay may problema, lumayo sa Diyos? Minsan ganito pag may pagpapala, lagi nasa loob ng simbahan. Pero nung dumating ang pagsubok, yung matinding pagsubok sa kanya, isinumpa ang Diyos. Pero salamat, sapagkat wala dito noon. May mga kapatid tayo na may mga kapatid tayo na mayroong mabigat na problema. Pero ano ang ginagawa nila pag sila ay dumaranas ng matitinding problema? Ito ang dapat nating gawin. Nasana, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya, magalak, umawit siya ng papuri sa Diyos. Ganun pala ang dapat natin gawin. Pag tayo ay may problema, tayo ay manalangin. Pag tayo ay may problema, magalak tayo. Pag tayo ay may problema, umawit tayo ng papuri sa Diyos. At kapag tayo ay umaawit ng magpapuri sa Diyos, tanggal lahat ng problema. Amen po ba? Minsan ang nangyayari ganito ang ginagawa. Pag may problema, pumupunta kay San Miguel. Gusto kong makalimutan ang aking problema. Ay talagang nakalimutan niya ang kanyang problema. Pero pagdating sa umaga, dumoble ang problema, sumasakit ang katawan. Pero kung tayo ay lalapit sa Diyos, bibigyan niya tayo ng bagong pag-iisip. Siya ang mag-guide sa atin kung paano natin malulutas ang problema. Ang sabi doon sa isang mangangalal, tayo ay binigyan ng kakayahan ng Diyos upang malutas ang problema. Pero paano natin malalaman yung kakayahan ibinigay sa atin ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananalangin, sangguniin natin ang Diyos. Ang Diyos ay kayang humipo ng puso ng hari upang tayo ay tulungan. Kaya niyang humipo ng puso ng hiniran upang tayo ay tulungan. Kaya niyang humipo ng puso ng isang hukom upang tulungan ang mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay mayroong magagawa sa panahong wala tayong magagawa. Amen! Napansin ko kayo na gaano bang kalaki ang problema natin sa buhay. Ang Diyos ay hindi magsasawang tulungan ka. Yung kaibigan natin, dalawin natin araw-araw, mauuyam yan. Pero ang Diyos, nais ng Diyos, sa lahat ng pagkakataon, tayo ay lumapit sa Kanya. Sapagkat alam niya na ang isang tupa ay hindi mabubuhay kung wala ang pastor. Ang daga, hindi niya kailangan ng pastor. Ang mga wolf, hindi nila kailangan ng pastor. Pero tayong tupa, kailangan natin ng pastor. Ang kinakailangan bilang tupa, dinidinig natin ang Kanyang salita. At ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo bilang pastor, ay galak na galak upang tayo ay Kanyang tulungan. Sa panahon ng pananalangin, ano ang dapat po natin gawin? Ang sabi sa Biblia, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tayo ay naging anak, kung tayo ay hindi anak ng Diyos, huwag na tayong manalangin. Sapagkat hindi titingin ng Diyos ang ating panalangin. Halimbawa ako, tatay ako, may lumapit sa akin, pwede po bang makikain? Magkakaroon ang isip ako, bakit ka makikain mamaya
patayin mo ako, o kaya pag nakawan mo ako, hindi ka basta-basta makapasok sa bahay namin. Pero kung anak ka, anak, sige, buksan mo, kainin mo lahat yung gusto mong kainin. Ganon tayo. Dapat natin tanggapin si Kristo. Dapat natin maging anak tayo ng Diyos upang dinggin ng Diyos ang ating mga panalangin. Sumunod po, ito po ang pangako ng Diyos kung tayo ay dumaranas sa mga matitinding pagsubok sa buhay. Sa unang Korinto chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ito po ang tunay na pangako ng Diyos. Walang pagsubok na di dinanas ng lahat ng tao. Lahat ng tao ay may problema. Lahat ng tao ay may pagsubok. Pero anong sabi doon? Tapat ang Diyos. At hindi niya ipahintulot na tayo bigyan ng pagsubok ng higit sa ating kaya. Bagkus, pag dumating ang pagsubok, bibigyan niya tayo ng kakayanan upang mapagtagumpayan iyon. Kaya tayo ay mananagumpay, higit pa sa mananagumpay. Kung tayo ay pumapasa ng krus, ang pinapasa nating krus ay magaan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kayang-kayang pagtagumpayan. Ang pagsubok ay katulad ng isang barko, ng isang bagyo. Ito ay dumadaan lamang at ito ay may katapusan. Ito ay mayroong hangganan. Ito ay may tagumpay na nagkagaling sa Diyos. Sumunod po na dapat nating ipagpasalamat ay ang bagong pag-asa. Bagong buhay, bagong pag-asa para sa bagong taon. Kanino po ba nagmumula ang pag-asa? Sa awit 39 verse 7, ang sabi doon, kung ganoon, Amang Yahweh, nasaan ba ang pag-asa? Ang pag-asa ko nasa iyo, sa iyo ko lang nakikita. Ang pag-asa natin, kung tayo ay aasa sa mga leader natin, kung tayo ay aasa sa mga politiko, ay mabibigo tayo. Minsan mayroong manliligaw, sabi niya doon sa babae, ibibigay ko sa iyo ang langit, ibibigay ko sa iyo ang bituin, makamtan ko lang ang matamis mo. Oo. Pero yun ay pangako lang. Huwag kayong maniwala doon. Hindi totoo yun. Makikita mo kung talagang totoo yung sinasabi niya kapag siya ay mayroong paghihintay sa buhay. Makikita mo na totoo ang kanyang sinasabi kapag siya ay nagtsatsaga. Sapagkat ang sabi doon, ang pag-ibig ay matyaga. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Ano po bang ibig sabihin ng mapagpahinuhod? Yung kakainin mo lang, ibibigay mo pa. Ang pag-ibig ay hindi nag-uugaling mahalay. Ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Ang pag-ibig ay mapagpatawad at nagtitiis hanggang wakas. Kaya kung may nanliligaw sa inyo, subukin nyo muna. Hayaan nyo munang magtiis siya. Hayaan mo munang susunod-sunod sa inyo. Kasi balang araw ikaw nang susunod sa kanya. Kaya habang hindi mo pa siya asawa, hayaan mo siyang susunod-sunod muna sa iyo. Doon mo makikita kung sincero at tunay ang pag-ibig niya sa iyo. Nasa na po ba tayo? Ganun dapat gawin nyo. Pahirapan nyo yung nanliligaw sa inyo kasi sabi sa Biblia, pag naging asawa nyo na yan, susunod-sunod na siya sa inyo. Amen ba? Para makita ninyo na tunay nga at totoo na minamahal kayo. Sa Hebrews chapter 6 verse 19, ang sabi nito, ang pag-asang ito ay siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templong panlangit sa dakong kabanal-banalan. Ang pag-asa raw po ay inahalin tulad sa angkla ng buhay. Mayroon po akong kapatid. Dalawa po yan, kapatid ko, nung nasa kalawaan pa kami. At saka yung tatay ko, bali tatlo sila mga lalaki, sila ay mangingisda. Inaabot sila ng 2 araw sa gitna ng dagat. Sa gabi sila nanguhuli ng isda kasi mas maraming mahuhuli kung sa gabi sila manguhuli ng isda. Tapos kinabukasan, pag umaga, yun ang panahon na kung saan sila ay nagpapahinga. At para makapagpahinga sila, hinahagis nila yung angkla para yung kanilang bangkang sinasakyan ay hindi mapadpad kung saan-saan. Ang isang taong walang layunin sa buhay
Ang isang tao walang plano sa buhay ay parang isang bangkang walang timon na hindi alam kung saan talaga pupunta. Kaya napakahalaga ang pag-asa. Ang pag-asa ang nagiging matibay upang ang ating buhay ay magkaroon ng direksyon. Hindi basta nahihila o hindi basta napupunta kung saan. Ang pag-asang ito ay mararanasan natin sa Diyos. Ang pag-asang ito ay pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Kristo. Wala tayong ibang aasahan kundi ang kahabagan ng Diyos. Wala tayong ibang aasahan kundi ang pangako ng Diyos. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Kung sasabihin ng ating Panginoon sa Kristo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, yon ang dapat nating asahan sapagkat yon ang gagawin ng Diyos. Kung sasabihin ng ating Panginoon sa Kristo, ikaw ay aking gagabayan, yon ang dapat nating asahan sapagkat siya ang tunay na nagbibigay ng tagumpay sa ating buhay. Kung tayo po ay nagpaplano, isanggunin natin sa Diyos upang ang pag-asang ito ay hindi mawala. Sa Roma chapter 5 verse 5 ang sabi dito, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Binanggit po yung salitang ibinuhos, hindi po ambon, kundi ibinuhos. Makikita po natin dito na ang Diyos talaga pag nagkaloob, siya ay saganang-sagana. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa atin. Sa awit 119 verse 116 ang sabi dito, ang lakas ng pangako mo upang ako ay mabuhay, ibigay mo ang pag-asa ko ay hindi mapaparang. Ang pag-asang ibinibigay ng Diyos ay hindi napaparang. Alam po ninyo, ang pag-asa at pananampalataya ay magkakambal. Kung tayo ay umaasa, dapat tayong manampalataya. At kung tayo ay nananampalataya, dapat tayong umasa. Bakit po ba? Ano po ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na ating inaasahan. Umaasa tayong mangyayari ang mga bagay na ating inaasahan. Sa Hebreo chapter 11 verse 1. Ulitin ko po, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ano po ang pananampalataya? Yung mga bagay na hindi nakikita. Ano po ba yung mga bagay na hindi nakikita? Di yung ating inaasahan. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Umaasa tayong mangyayari ang mga bagay na ating inaasahan. I-claim na po natin na yung ating inaasahan ay matatanggap natin sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Sapagkat higit na kinalulugdan ng Diyos kung tayo ay nananalig sa Kanya. Ito po ang mensahe ngayong umaga na dapat nating ipagpasalamat hindi lamang ang mga mabubuting bagay na ating tinanggap, kundi ipagpasalamat natin sa Diyos ang mga pagsubok na ating dinaraanan. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang bagong buhay, bagong pag-asa para sa taong ito. Higit sa lahat mga kapatid, kung tayo ay magpaplano sa buhay sa bagong taong ito, huwag tayong sumangguni sa mga manghuhula. Dapat tayong sumangguni sa Diyos sapagkat siya ang higit na nakakaalam ng mga bagay na nagpaplano para sa ating buhay. Paano natin malalasahan o malalaman ang salita ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay ng Kanyang salita. Sa pamamagitan ng pakikinig ng pangangaral patungkol sa ating Panginoong Kristo. At ito ang siyang gagabay sa atin upang maituwid ang ating mga plano sa buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Minsan pa tayo magpasalamat sa Diyos. Umawit tayo sa Kanya ng may pasasalamat. Gawin natin itong alay sa Kanya. Gawin natin itong panalangin sa Kanya.
itaas natin ang ating kamay, humingi tayo ng gabay at sabihin natin, Lord, salamat, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa kagalakan, kapayapaan, kalayaan na ipinagkaloob mo sa akin. Dito makikita natin yung kahalagahan ng buhay, na tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na mayroong kalayaan. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na mayroong kasiyahan at kapayapaan. At ito ang tunay na kaloob at regalo ng Diyos na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Awitin po natin yung pasasalamat. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay na ako nagpapasalamat kami sa iyo. Yes, Jesus. Ikaw ang karapat-dapat ng isang natin. Minsan tayo Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, sa bigay mong kalakasan, sa binigay mong kabutihan sa amin, na tunay nga po, O Diyos, na Ikaw ay hindi nagbabago. Lord, minsan pa, salamat din po sa mensahe ipinagkaloob po niyo sa amin sa oras na ito, na tunay nga pong magbibigay inspirasyon po sa amin, lalo na sa bagong taong ito. Ito po ang magbibigay sa amin ng guide ng pagmubay upang kami po, Panginoon, ay makapamuhay ng naaayon lamang sa iyong kalooban ng God. Lord, minsan pa inilalapit ko po, Panginoon, sa oras ito, mga kapatid po namin ito, na mayroon po mga problema, mayroong karamdaman, mayroong tinanggap na tagumpay sa iyo, God. Alam po namin, Panginoon, katulad na ibinigay po ninyong mensahe, na kung kami ay lalapit sa iyo, kailanman kami ay hindi mabibigo. Kaya Lord, salamat sa solusyon ng problema. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na patuloy po namin mararanasan sa aming buhay. Alam po namin, Panginoon, na hindi po kayo nagpapabayaw. Lord, maraming po salamat. Ito po yung aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God, ang bilang unang linggo